Yes. Ginawa kita lahat? Lahat, Hindi. lahat po ng Dati nakikita lahat. Hello, sino ba yun? Pinapa. Hello. Hindi ma. Gawin mo. Anong type? Sino sabi namin? I miss you mga kapatid. Ay, Sister Dita. Sister Dita, nandyan. Nanay Maring, hello, Ate Rina. Ay, Ate Rina. Ate Dina. Nagpapabata ka, Tita Karen. Hello, mga anak. Ba, si Lee, nandyan. Hi! Secret ko, Sister Beng. Oo. Secret yun. Parang mga nagpapagpapang mga masasaya. Daria. Yes. Okay, mga kapatid. Magandang hapon sa inyong lahat. Sige, tayo ay mananalangin. Inanyayahan ko ng bawat isa ay pumikit na sa oras na ito. Lord Jesus, marami pong salamat sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kaming lahat ng mga women's ministry ay magkasama-samang muli, Panginoon. Pagpalain mo ang oras na ito at hayaan mo, O Lord, na ang bawat isa sa amin, O God, ay mapagpala sa iyong salita sa hapong ito, O Lord. Lahat po ng bata. And Lord, we thank you, O God, sa buhay ng bawat isa na nakadalo sa oras na ito. At ang iba pa naming mga kapatid, Panginoon, na wala pa rito, O God, we pray, Lord, na sila man ay magkaroon ng pagkakataon na makasama namin. In Jesus' name we pray. Amen.
Wala akong marinig. Ang hina. Nakamute po kayo, Sister Jinky. Niyo po, Walang sound. lahat po ng bagay ay maaari natin makuha. Ngunit alam niyo po ba na walang kahit na anong bagay ang makakapagbigay sa atin ng contentment dito sa mundo? Only God can satisfy our hearts. Amen po ba? Wala tayo ibang kailangan kundi ang Diyos lamang. At sinasabi rin po sa atin ni Paul sa Romans chapter 8 verse 38 to 39 na walang kahit na anong bagay rin ang makakapagpatigil ng pag-ibig ng Lord sa atin. Kayo po, pwede po bang pakisabi sa inyong mga katabi, mahal ka ni Lord? Sige po, sabay-sabay natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa Lord. Let's sing, ang puso ko'y puno ng sigla. Ang puso ko'y puno ng sigla. Lahat po ng bagay ay maaari natin makuha. Ngunit alam niyo po ba na walang kahit na ano dito sa mundo? Only God can satisfy our hearts. Amen po ba? Wala tayo ibang kailangan kundi ang Diyos lamang. At sinasabi rin po sa atin ni Paul sa Romans chapter 8 verse 38 to 39 na walang kahit na anong bagay rin ang makakapagpatigil ng pag-ibig ng Lord sa atin. Kayo po, pwede po bang pakisabi sa inyong mga katabi, mahal ka ni Lord? Sige po, sabay-sabay natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa Lord. Let's sing, ang puso ko'y puno ng sigla. Ang puso ko'y puno ng sigla. Jesus, basta kasama kita. Lalong gumagaan ang bawat umaga. Sa paglubog ng araw, papuri ko'y isisigaw. Maging sa aking pagtulog, kasama ko'y ikaw. Ikaw pa rin ang hanap ko, ikaw pa rin ang nais ko. Hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Walang ibang sasambahin, walang ibang pupurihin. Ang pag-asa ng buhay ko'y ikaw pa rin. Yes, Lord. Sa'kin walang maghihiwalay sa pagmamahal mo tunay. Maging kamatayan, lalo buhay. Gutom man o sakit, magunaw man itong daigdig. Pag-ibig mo sa akin na hindi mayayanig. Ikaw pa rin, ikaw pa rin ang hanap ko. Ikaw pa rin ang nais ko. Hindi pagpapalit kahit anong alok ng mundo. Walang ibang sasambahin, walang
kahit anong alok ng mundo. Walang ibang sasambahin, walang ibang pupurihin. Ang pag-asa ng buhay ko'y ikaw pa rin. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw lamang ay sapat na Panginoon sa aming buhay. Yes, Lord, wala kang katulad sa aming buhay, Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na dakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Yes, Lord, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad.
Oh, shit. Hello, ito, maganda pa rin. Ito, kita. Okay naman. We okay. Kay Lord. Siyempre kay Lord. Para kay Lord. Tapos pangalawa sa pamilya. Unahin muna natin si Lord. Sunod-sunod pala. Siyempre, tama yung sabi ni Sister Elvie. Una, kay Lord, pangalawa sa pamilya. Unang-una, magpasalamat muna tayo kay Lord na gabayan tayo, ang buong pamilya natin sa maghapon na gagawin natin sa ating buhay. Okay. Wala yung aking mga assistant dito. Okay. So, bumabangon tayo una para sa ating Panginoon, pangalawa sa ating mga mahal sa buhay. And kailangan sa ating pagbangon, sa ating pagising sa umaga, si Lord ang laging una. Siyempre, gaya nga ng sabi nila, kay Lord, bumabangon tayo kay Lord. Pangalawa, sa pamilya. Siyempre, lalo na ngayon, kasi kailangan, maaga pa lang, gumising na ako dahil may alaga ako. Ayun, tsaka yun, pamilya and Lord. Prayer, yun.
Sandali lang, Sister Jinky, ah. Siguro tawag ka muna ng iba, balikan natin si nanay kasi yung cellphone niya, hindi niya pa, masyadong kabisado. Amen. Ganun din po, una, tamang tayo para kay Lord. Kasi, Iyan, okay na una, yan, Tatin. di ba? Tatin, dalawa sa family na. Family ko. Then, yun po. Po, para po kay Lord, sa una, papasalamat po ako sa araw-araw, tapos sa pamilya ko. Siyempre po, ganun din po sa una-una sa Lord, bago po ang pamilya, kasi siya po ang nagbigay sa atin ng buhay at saka mga blessings. So, seek ye first kingdom of God, bago po yung iba. Yun lang po. Ayan na. Para ba kanina ako mga bata? Siyempre, unang-una kay Lord, and then sa aking family, at saka po yung protection niya, at saka yung guidance ni Lord. Yun po. Yan. Hello po. Siyempre po, unang-una kay Lord, tapos pangalawa po, siyempre sa pamilya, dahil si Lord pa rin ang nagbibigay ng protection sa atin. Ilan po. Hello, Sister Mars. Una-una, bumabangon tayo para kay Lord. Pangalawa sa pamilya natin, para magampanan yung bilang housewife, magampanan yung pag-nanay, pag-asawa. Siyempre, gampanan din natin yung pag-anak ni Lord. Kailangan mag-pray bago pagkatapos gumising. Pray muna. Kay Lord tayo. Oo. Hi! Unang-una,
bumabangon ako kay Lord. Dahil si Lord, nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Maski tayo maraming pagsubok, hindi tayo niya talaga pababayaan. Ganon din yun, ang pinakamalaga talaga sa akin si Lord. Kasi si Lord, ang ibang tao iiwanan ka pa. Pero si Lord, hindi ka niya talaga pababayaan. Nandiyan siya lagi. Anytime, anywhere, anuman oras. Pangalawa sa pamilya, dahil ang pamilya, sa akin ay higit ko rin kailangan sila. Kaya salamat po.
Para kanino ka bumabangon? Nakakapagtaka, madaming Kristiyano hindi motivated. Sa totoo lang, tayong mga Kristiyano po dapat ang pinaka-motivated na tao sa mundo. Bakit? Diyos po ang pinaglilingkuran natin. Para kanino po ba tayo bumabangon? Minsan na din po ba natin itong naitanong sa ating mga sarili? Saan tayo humuhugot ng tibay sa buhay? Para sa boss po ba natin na kahit ilang oras tayo nagtatrabaho tayo? Tila bagang nagpapakamatay tayo sa trabaho na hindi naman namatay para sa atin. Para po ba sa pamilya natin, mga anak natin, asawa, girlfriend o boyfriend, o mga bagay na pinagkakaabalahan natin sa buhay? Para po ba sa pag-aaral? Kaya hindi po nakakapagtaka na madalas unmotivated tayo kasi napapagod tayo agad. Paulit-ulit ang pangyayari sa araw-araw. Tatayo, kakain, maliligo, magtatrabaho, tutulog, tatayo, magluluto, mag-aasikaso sa bahay, magliligpit. Napapagod na paycheck lang, walang natitira, puro bayarin. Nakakapagod na ibinigay na po natin lahat, kulang pa din. Sometimes, pagod na din tayo sa ating mga sarili. Isip tayo ng isip, natutulog tayo pero paggising pagod pa din. Hindi nakakapagtaka, nagpipray na lang din tayo kapag may problema, kapag pagod na, kapag no choice na, unmotivated na. Nagbabasa na lang tayo ng Bible pag may free time, naisingit na lang. Nagsisimba na lang tayo kapag pinaaalalahanan tayo, para lang wala nang masabi sa atin. Nagsiserve na lang tayo kapag feel na lang nating maglingkod, malayo na ang puso. Napakabilis pong lumipas ng panahon. Time is changing so fast. People change. People are fickle-minded. Madalas mga Kristiyano pa po to. Madaling magbago isip, madaling mapagod, madaling magsawa sa buhay. Sa pabago-bagong panahon, kailangan natin ng isang bagay na di nagbabago. Something to hold on, something to grip on, something that we can count on. Maaasahan, mapanghahawakan, masasandalan, matatag, sigurado, matibay. Not a work, not a career, not a relationship, nor a school. Because we live in a broken world. Then, if we hold on to this po, we are subject to brokenness because of broken promises. There is only one constant that we can hold on po, na magiging dahilan kung para saan tayo bumabangon araw-araw. God. Malakay 3 verse 6, For I am the Lord, I do not change. Therefore you are not consumed, O sons of Jacob. He is the same yesterday, today, and tomorrow. Wala po siyang mood swing, hindi pa sumpong-sumpong, hindi katulad natin. He doesn't change. Can you imagine po, no? Pag si Lord may sumpong, lagot po siguro tayong lahat. Hindi din double-minded, hindi nagdadalawang isip. Baka sa atin kaya wala pang answered prayer dahil double-minded po tayo. Make up your mind na po. Ano po ba talaga gusto natin? He doesn't take back His words. Pag sinabi niya, gagawin po niya. His love for us is loyal to the point that His every single promise will be fulfilled. His promise is loyal, higher than the highest heavens. That's how high God's tender mercy extends. Greater than the grandeur of heaven above is the greatness of His loyal love, towering over all who fear Him and bow down before Him. Walang makakapantay sa pagmamahal ng Panginoon sa ating mga buhay. If we are unfaithful, He remains faithful, for He cannot deny who He is. Words matters, matimbang po yan. Pag si Lord nagbitaw ng salita, gagawin niya yan kahit ano pa yan. Kapag naiintindihan natin na ang buhay ay para sa paglilingkod sa Panginoon, our life will never be the same again. When we understand the greatness of the love of God, babangon tayo sa pagkakataon at pribilehiyong makapaglingkod sa Panginoon. Manalangin po tayo. Ng Word of God, sa mga preaching, talagang mangungusap sa ating si Lord. Amen? Yes. So, marami siyang ipaparealize sa atin. Amen. So, now,
tawagin na po natin ang ating pastora. Let's hear from from her yung mga nais niyang ituro pa po sa atin. So let's welcome Pastora Merlin Busa. Hello everyone! Kamusta na po tayong lahat mga kapatid? Hello, hello, hello! Annyeonghaseyo! Hello Kamusta po. po kayong lahat? Namiss ko kayo. Namiss ko kayong sobra na. Talagang napakabuti ng Panginoon dahil nagkaroon tayo ng ganitong gawain, di ba? O kita nyo, kahit na malayo man, malapit man, napag-iisa tayo, di ba? Iisa tayo sa isang espiritu. Amen ba? Amen. So, Amen po. praise God. Ang ganda ng topic, no? Na medyo na parang ako na puzzle din sa tanong na para kanino nga ba ako bumabangon, di ba? Parang kung iisipin mo, parang mahirap na tanong na dapat sagutin ng talagang may laman na galing sa puso. Di ba? Ang ganda ng video, lalo na yung impact ng video na makatotohanan na para kanino nga ba tayo bumabangon. Sabi doon na basa ko, para sa pamilya ba? Para sa trabaho ba? Yung mga nanay na full-time workers dyan, alam ko na marami ang mga nanay na nasa bahay lang ngayon, di ba? Lalo na ngayong pandemic, siguro baka yung mga gawaing bahay natin dahil kasama ninyo yung mga anak nyo, hindi matapos-tapos maubos-ubos ang gawaing bahay. Totoo ba? Totoo, di ba? Natila ba para bang hindi na natin makuha pa na magsuklay, magsuklay at saka ayusin yung mga sarili natin. Pero hindi dapat ganun mga kapatid, dapat maganda pa rin tayo kahit mga nanay na. Doon sa kaninang binanggit ni Sister Jinky, no, para saan nga ba tayo bumabangon? Na para bang paulit-ulit na lang yung routine natin na ginagawa, no? Lalo na sa bahay. Sabi sa video, tatayo, kakain, maliligo, magtatrabaho, matutulog, magluluto, mag-aasikaso ng bahay. Hindi lang yun. Pag kami apo na, kagaya ni Sister Bing, mag-aalaga ng apo, di ba? Di ba? Lubang nakakapagod. Mga kapatid, sabi doon, lubang nakakapagod na ibinigay na natin ang lahat, pero wala pa din. Kaya nga, anong sabi? Kaya daw, talagang unmotivated na tayo. Aminin man natin sa hindi, talagang unmotivated na tayo dahil una, nahila na tayo ng sobrang kaabalahan natin sa loob ng bahay. Diba? Sobrang kaabalahan natin sa trabaho. Ako talagang sobrang ko dyan. Anak ko, Lord, patawad po dahil ako yun. Abang pinanonood ko yung video, ako yun, Lord, ako yan. Hindi na tayo nakakapag-pray, hindi na nakakapagbasa ng Bible, hindi na rin sabi nga kung makapagsimba man, baka napipilitan na lang tayo. Alam nyo, habang pinanonood natin yung video, inaalala ko yung kwento sa Luke chapter 10 verse from 38 to 42. Siguro alam nyo na itong kwento na to mga kapatid. Ito yung kwento na kung saan si Jesus pumunta sa bahay ni Marta. Ayan, usapang Marta na. Diba? Na pagpunta ni Jesus dun sa bahay ni Marta, talagang si Marta, inistima kagad siya. No? Dahil talagang winelcome niya si Jesus dun sa bahay niya na para bang nananabik siya na ay, andito darating yung kumbaga sa president, si Jesus ay Christ. Kumbaga para ihalin tulad natin si Jesus sa mataas na tao ng panahon na yon. So, winelcome ni Marta si Jesus sa kanyang bahay at itong kapatid niya na si Maria, nung nakita niya si Jesus, magkaiba naman ang kaniyang ginawa. Si Jesus, habang nakaupo, nagsasabi na ng mga word of God,
Itong kapatid niya, si Maria, umupo sa paanan ni Jesus. Samantalang, itong si Marta, abalang-abala sa mga gawain. Diba? Inaasikaso niya siguro yung pagkain, yung iinumin. Diba? Kasi nga, special guest niya si Jesus. Parang tayo yun eh. Kung makaka-relate kayo, parang tayo yung mga nanay na yan. Na sa tuwing umaga, paggising, ano ang inuuna natin? O, aminin nyo sa hindi, anong inuuna? Diba? Uunahin nating asikasuhin ang mga anak natin papasok sa eskwelahan. Uunahin natin na paliguan sila, bihisan, pakainin, magluto ng almusal, maglinis ng bahay, ano pa, magluto ng tanghalian, hindi matapos. Hindi na natin nauna-una priority si Jesus. Itong si Marta, dahil sa, para bang ano siya, naiinis na siya doon sa kapatid niya, na kasi nga umupo na doon sa harapan ni Jesus. Sinabi niya kay Jesus doon sa verse 40 na, di na siya nakatiis, sabi niya, hindi ba mahalaga sa iyo na iwan ako ng aking kapatid? Tapos sabihin mo naman sa kanya na tulungan ako. Para bang hindi niya masabi rin sa kapatid niya na, Hoy Maria, halika nga rito, tulungan mo ako. Hindi niya masabing maganon niya yung kapatid niya. Diba? Sinabi niya pa ito kay Jesus. Pero anong sagot ni Jesus? Sumagot si Jesus sa verse 41. Sabi niya rito, sumagot si Jesus at sinabi sa kanyang, Marta, ikaw ay nababalisa at nababagabag sa maraming mga bagay. Tapos sa verse 42, mayroong isang kinakailangan at pinili si Maria ang mabuting bahagi na hindi makakuha sa kanya. Ayan, sabi rito, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. So, doon sa situation na yon, sinabi ni Jesus na mas mabuti yung ginawa pala ni Mary kaysa sa kay Marta. Parang tayo yun eh, kung i-reflect natin ang ating mga sarili, paano o saan nga ba, para kanino nga ba tayo bumabangon? Amen? So, dalawang magkaibang karakter at dalawang babae ang nakita natin sa Luke chapter 10 verse 38 to 42. Na siguro di man natin sabihin, mga kapatid o mga kababaihan na kagaya ko, alam natin kung sino ang may pag-uugaling Marta o Maria. Amen? Umamin na ang mga Marta. Taas ang kamay. Ayaw nyo magtaas ha? Sige. Liable kayo dyan sa harapan ng Panginoon. Diba? Ako inaamin ko sa harapan ng Diyos na talagang ako ay Marta. Ayan, sumasalito ba si Sister Chris eh? Diba, Christy eh? Talagang ako ay Martang Marta. Bakit? Kasi ang dami kong mga inuuna. Bumabangon talaga ako para minsan, alam nyo ba na magang-maga, may trabaho agad. Dahil di ba po, online na ang work. Maga-maga may mag-PPM, work agad. Di na ako nakapag-pray man lang. Talagang sobrang parang dinudurog yung puso ko na napaalalahanan ako na para kanino nga ba tayo bumabangon. Ang gandang topic, dalawang babae, magkaibang karakter na nakita natin dito, pero ano ba? At sino ba tayo sa dalawang ito? Sabi nga, oo nga, meron pa din namang Maria siguro, marahil hindi lang naman puro Marta. Alam ko naman na meron talaga dyan, ang priority pa rin talaga, ang nauuna ay ang Panginoon. Pero bilang isang kababaihan, alam natin dapat kung ano yung purpose natin. Gaya nga nung sinabi ng Lord dun sa verse 42, na yung sa binasa ko kanina, sabi niya, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan at mas mabuti ang pinili ni Maria. Alam niyo mga kapatid, doon sa kwento, si Marta at Maria, nowadays, pwede namang mangyari na ma-upgrade tayo ng Panginoon.
Uy, Pastora, ano ba yun? Sabi niya, hindi naman dapat na dapat ang buhay natin kasi ay balanse, di ba? Binabalance din tayo ng Lord na dapat alam natin kung ano ang mauuna. Sabi nga God is upgrading us also na mga kababaihan. Kung may Martha at Maria, we can be a modern day Martha and Maria. Yan. Sabihin mo nga sa katabi mo dyan, we can be a modern day Martha and Maria. Oh, we can be a modern day Maria and Martha. Unahin muna natin si Maria. Bakit? Bakit alam nyo ba na kasi si Maria, inuna niya muna ang Panginoon. And si Martha, inuna niya naman din ang mga dapat na gagawin, di ba? Pero tayo bilang mga lingkod ng Panginoon na kumilala at tumanggap sa Diyos, pwedeng maging dalawang sabay. Kasi tayong mga nanay, sabi nga, di ba mga nanay flexible? Sino ang nanay dyan na hindi flexible? O, kaya mong magluto habang naglalaba. Kaya mo ba yon? Kaya mong maghugas ng pinggan habang may nagsasalang ka, nagpiprito. Di ba ganun tayo? Amen? So, why not na hindi tayo maging modern day Maria and Martha? Pwedeng-pwede. Gaya ng binasa kanina ni Sister Jinky, ang ganda sa Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. At saka ka magpakamarta kapag ka ikaw ay nauna mo na ang Panginoon. Amen? Amen ba yon? Yan ang modern day na Amen. Maria and Martha. So, I hope na kahit maikli lang yung exhortation natin ngayong umaga, ngayong hapon na pala, ngayong hapong ito, alam ko na natuto tayo. Amen ba? Amen. Amen. Sabihin mo nga sa sarili mo, I can be, sige, I can be Maria and Martha. We can be a modern day Martha and Maria. And Martha. Yes. Hindi ko po gaano marinig yung mga boses nyo. Ay, hindi mo naririnig, Sir Bing? Naririnig niyo ba ako, mga kapatid? Yes, loud and clear. Amen, amen. So, makatotohanan at napapanahong pag-usapan yan talaga na kanino ka nga ba bumabangon? Sino nga ba talaga ang priority mo? Sometimes, we always say God is our priority, pero alam ng Panginoon kung ano naman talaga ang prioridad natin sa bawat araw. Pero nire-remind tayo ng Lord na dapat ang maging priority natin ay mauna muna talaga siya. Diba? Amen. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sige, ibigay ko na ulit yung mic kay Sister Jinky. Amen. Yes, thank you so much po, Pastora Merlin. So, I hope napaalalahanan po tayong lahat, diba? Ang dami po nating natutunan ngayon. Amen po ba? Yes. Amen. 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 Yes. Kahit na simpleng tanong lang po, diba? Katulad nga ng sinabi ni Pastora kanina, simpleng tanong at napansin nyo ba, palasak na yon or common? Diba? Madalas natin siyang naririnig yung para kanino ka nga ba bumabangon sa commercial or sa social media, madalas natin siyang naririnig. Pero kung iisipin talaga natin, 'di ba? So, makahulugan. Ayan. So, yes, I hope po tayo. Maraming na pinarealize sa atin si Lord through the words na shinare po ni Pastora galing sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Yes. Okay. So, maigsi lang ang ating fellowship ngayon. Baka bitin po ba kayo? Next week.
siguro ang susunod po nating fellowship baka sa August 22. Ayan, pero ano ko pa po, ipapa-aprobahan ko pa po kila Pastor, kung okay na po yung ano natin, makapagtuloy-tuloy na tayo ng fellowship. Okay, let's have the announcement bago po tayo mag-end. Ayan. Ayan, announcement. Okay, so nire-remind po muli ang bawat isa, ang ating Sunday worship service ay at 9:30 a.m. via FB Live. And then, yung midweek service natin, every Wednesday nga po, 7 p.m. via Zoom meeting. Or, pinag-uusapan pa po kung gagamitin din natin yung Google Meet apps. Yan. So, may Children's Bible Study po tayo every Wednesday at 10 a.m. So, sa mga may anak po dyan at may mga apo, diba? Below 12 years old, pwede po natin silang pasalihin dito. So, via Google Meet din po. And, eto nga, yung ating Women's Inspire Fellowship. So, yun nga, papa-aprobahan muna po natin kung every other Sunday po natin to pwedeng magawa. Okay. And then, yan, soon to be, meron tayong soon na para sa mga youth naman. Okay? So, mga Youth Inspire. Yes. So, para to sa ating mga kabataan. So, i-invite po natin yung mga anak-anak natin dyan and mga friends nila. Okay. So, now, ayan. Meron lang pin-repair si Hil. Ayan. Short, ano lang. Nakakamiss, di ba? Ayun, yung mga pictures natin before. Oh. So, ano na marami pa actually pero yun lang ang nakita. Okay, so meron pa po bang nais na magsalita bago po tayo mag-end? Wala na, wag po kayo mahiya. Tayo-tayo lang to. Okay, so wala na siguro. So, sa susunod nating fellowship, kaabang-abang po, mas marami tayong activities na gagawin. And I am thinking na magkakaroon tayo ng ng games. Tapos merong prizes. Yan. So para mas maging naman, 'di ba? Lively ang lahat. Okay. So, thank you so much po for coming, for joining us. Okay, so bago po tayo mag-end ulit, okay, hingin ko muna po ulit ang presence ni Pastora Merlin para sa atin pong closing prayer. Thank you po. Okay, let us pray. May background music pa ako dito. Sige, tayo po lahat ay manalangin at dumulog sa ating Panginoon sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa inyong pag-ibig na amin laging nadadama. Lord, sa presensya mo na lagi mong binibigay sa amin. Sa kalakasan na laging meron kaming taglay, O God. Sa kagalingan na meron kami. At sa lahat ng bagay, Panginoon, na pinoprovide mo sa amin. Maraming pong salamat. Salamat po, Panginoon, sapagkat this is our first fellowship. Nagkaroon po, Panginoon, kami ng pagkakataon na ang bawat isa ay magkasama-sama even through this Google Meet. Thank you, Lord. Napakabuti nyo. Meron pa rin po kaming means of communication. In spite na po kami ay magkakalayo. Lord, sa oras na ito, Lord God, we're so thankful sa lahat ng mga kababaihan na nandito. Patuloy niyong bigyan ng katatagan ang bawat ina, Panginoon, na naririto. Hindi ko man po maisa-isa ang kanilang mga pangalan, ngunit alam ko, Lord God, na ang bawat isa ay may mga panalangin, Lord God, para sa iyo. Salamat po sa pagkat ikaw ang katugunan sa lahat ng aming mga panalangin. Ikaw lamang, Panginoon, ang tanging naming maaasahan, lalo na sa ganitong sitwasyon ng aming buhay, O God. Ingatan niyo po ang buo naming mag-anak, buo naming pamilya, Panginoon.
At patuloy, O God, na ikaw ang mag-provide ng lahat ng needs na aming pong kinakailangan. Sa oras na ito, bless my yan mo na kami ay maging modern day Maria and Marco, Lord. Na alam namin na sa bawat oras kung ano ba talaga ang purpose namin at Lord, ang dapat na maging priorities namin. Salamat sapagkat pinaalala mo sa amin ngayong araw na to na dapat kang unahin sa lahat ng ano pa mang bagay. Sapagkat gaya ng pangako mo, ang lahat ng bagay ay ipagkakaloob mo, Panginoon. Maraming salamat. We claim that promises, O God, na makita sa iyong salita. Patuloy ka magpakahayag sa inyong mga anak. Thank you, Lord. Bless my in Christ, O God, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen. God. Okay. So, syempre, hindi mawawala ang picture taking. Okay. So, let's have a picture. Ano tayo mag-picture? Ayan. Ano na daw? Ready na. O, smile! Ready na, ready na. Smile! Hi. 1, 2, 3. Paano isi-send yan lang? One, two, three. Okay na po. Sige, send natin yan sa sa ating Women of Blessing. Tsaka dun sa ating MHIJ Family Group Chat. Thank you so much. I miss you all. Bye-bye. See you next time. Miss you, ladies. Thank you. See you next time. God bless. God bless. Salamat po, Pastora, sa message. Thank you, Pastora Merl. Hello, Pastor Merlin. Thank you so much. Thank you po, Pastora. Salamat din. God bless. Thank you, Sister Jinky. Thank you, Sister Jack. Thank you, Sister Jinky. Thank you po. Bye-bye. Thank you, Pastor Merlin, sa message ngayon. Thank you, Sister Linda. God bless. Thank you, Pastora. Sister Linda, para walang problema. Kataba. Opo. Tumataba. Lagi ko yung ginagawa, Pastora. Saka nag-government sa inyo ko. Amen. Siyempre naman. Ngayon na. Ngayon na, Praise God, Lynn. Lynn, okay na si Arnela. Nakakapagsalita ng diretso, Nakakapagsalita Oo, wala pang ano yan, Si Linda pa lang ang humihimas dyan na may kasamang panalangin. Masyado kang demanding yan si Jack eh. Gusto siya pa rin nasusunod eh. Sa lahat ng ano yun eh. Hello, Sister Glendy. Kamusta na